Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na The Trinity. So, The Trinity and the Fellowship. So, ating tatalakayan ang talatang 1 John chapter 1 verse 3. Sabi rito, ipinahayag sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama sa amin ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. So, sinasabi dito na yung fellowship, no? Sinasabi dito yung pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon Diyos, sa pagsamba, sa pagkausap sa Kanya, ganun. So, sa unang teaching, punta tayo. Ang sabi rito, the Trinity is perfect unity of love. So, yung Trinity na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, yun ay produkto ng pagkakaisa at pagmamahalan ng tatlo. So, yung tatlong yun nagkakaisa, yung tatlong yun nagmamahalan, kaya nagkaroon ng Trinity, nagkaroon ng paggalaw yung tatlong persona na yon dahil sila mismo ay nagkakaisa. So, sa ikalawang teaching, ang sabi, the Trinity serves as the model of the church. So, kung paano nagtutulungan, sa kung paano nagsasama yung Trinity, at sa kung paano nagmamahalan yung tatlong yun, yun ang dapat gawin na model o role model ng church, so ng simbahan. So dapat yung mga tao sa church na yun, yung mga tao sa simbahan na yun, nagmamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa, nakagaya ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So yun nga, di ba sabi naman doon ang mundo ay nagawa sa pamamagitan ng kagustuhan ng Panginoon, sa naisinakatuparan ng ni Jesucristo at sa katulong ng Espiritu Santo. So yun, nagkaisa sila na gawin yung mundo. So yun dapat yung maging model ng simbahan, na dapat sila magkaisa rin at magmahalan din. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the Trinity is foundational to every Christian. So, sinasabi dito na yung Trinity, ang pinakang sentro o yung pinakang pundasyon ba ng ating simbahan. So, yun ang sabi ko, na sa kung paano gumagalaw, sa kung paano nagkakaisa yung Trinity. So, dapat yun yung maging pundasyon ng simbahan. Yun yung maging pundasyon ng small group. So kumbaga yun. So yun dapat yung maging basehan nila para mas matatag pa na samahan, or maging matatag pa na simbahan. So sa application, paano nga ba natin ito may apply sa ating buhay? So sinabi dito kasi, pursue daily fellowship with the Lord. So dapat tayo, simula ngayon, mag-start na tayo na araw-araw bago ko simulan yung umaga ko, magba-Bible verse muna ako, magbabasa muna ako ng Bible verse, makikinig muna ako ng devotion. So sinasabi ito, pursue daily fellowship with the Lord. So dapat simulan natin ngayon na araw-araw nagpe-fellowship tayo sa Panginoon. Pag sinabing fellowship, nakikipag-usap, nakikipag-interact, and so nagdadasal tayo, kumbaga nagkakaroon tayo ng contact sa Panginoon. So sikapin natin na araw-araw nating magawa yun, ganun. So sa ikalawang application, ang sabi rito, prioritize unity and love within the church. So kung ikaw na simbahan ka, meron kang small group ng fellowship, ay God, dapat pina-prioritize mo yung pagkakaisa at yung pagmamahalan sa loob ng komunidad na iyon. So dapat hindi ikaw yung nagsisimula ng away, dapat hindi ka gumagawa
ng dahilan para magkawatak-watak or magkagalit-galit yung samahan nyo, yung simbahan nyo. So ganun. So i-prioritize mo sa kung paano i-prioritize mo yung pagkakaisa, sa kung paano nagkaisa yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ganun ka rin gumalaw sa loob ng simbahan. So sa ikatlong obligation na sabi dito, proclaim Jesus to expand our fellowship. So gamitin natin si Jesus na palawakin pa yung ating fellowship sa Kanya. Tapos si Jesus ang maging sentro ng ating pagsamba, ng ating pagpupuri. Dapat ang Diyos natin ang maging focus ng ating galaw or ng ating pakikipag-fellowship. So, kumbaga, siya lang yung gusto nating makausap, siya yung gusto nating maka-interact sa bawat pagsamba natin. So, yun, proclaim Jesus to expand our fellowship. So, yun, pinapakita rito yung pagkakaisa ng tatlo sa pamamagitan ng pagpa-fellowship natin or pakikipag-usap natin sa Panginoon. So, yun, sa kung paano nagtulungan yung Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo sa paggawa ng mundong ito, sa paglikha ng mundong ito, dapat ganoon din tayo magtulungan sa loob ng simbahan or sa mundong ito. So, yun, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat and glory to God.